Guys, meron akong update sa inyo regarding my G-Loan by GCash, which is ikakatuwa nyo rin naman to, no? Kasi another new update na naman coming from me. Ito ha, bibigyan ko lang kayo ng preview. Nangutang na ako dito kay G-Loan kasi ba naman, binigyan niya ako ng interest rate na 1.59% monthly. Saan ka pa? First time kong na-experience ito kay G-Loan na pwede na pala tayong mag-loan dito ng multiple. As in, pala talaga yung multiple loans ni G-Loan. And this time ha, medyo bet ko tong si G-Loan ngayon compared kay si Bank Credit. At this moment lang ha, at this time, dahil mas mababa yung interest rate niya talaga. As in, lalaban ko talaga to. Well, and there's a video, isishare ko sa inyo yung update ko dito sa aking G-Loan kasi nag-increase din ako na hindi ko naman talaga lubos akalain ma-i-increasean ako. For the very first time, this is the highest increase na binigay po sa akin ni G-Loan. Kaya naman, tamang-tama, mangungutang tayo dito. Of course, i-share ko sa inyo paano mangutang dito. Ano yung process niya, mabilis lang ba dumating sa ating GCash wallet. So, lahat po yan, pag-uusapan natin sa video na ito. Anyways, nagkaroon po ng text message sa akin si GCash regarding my G-Loan at natuwa ako guys kasi 35,000 pesos na ang offer po ni G-Loan sa akin. According to your text messages, hindi ko naman lagi ini-open si G-Loan eh. So, dahil nag-text sila sa akin, of course, binisita ko agad. Legit ba talaga yung 35,000 pesos na yun? Well, ito na nga. So, inopen ko kaagad yung aking G-Loan and legit talaga na na-increasean nila ako from 25,000 naging 35,000 pesos na. Wow. Sabi ko nga sa inyo, this is the first ever na na-increasean ako ng ganito yung loan offer ko ha, 35,000 pesos kasi last year hanggang 25,000 pesos ang talagang offer niya. And medyo nag-struggle din ako doon kasi after ko nga ma-avail yun at makapagbayad, bumagsak siya ng 3,000 ang offer ko. Nagtagal ko doon, naging 5,000, naging 7,000, and then lately lang din siya nag-offer ng 15,000. At sa previous video ko na na-share ko sa inyo yung update, yung nagiging update ko sa aking G-Loan is 25,000 po yung offer niya. Still, hindi ko pa rin yun in-avail. No? Inantay ko kasi talaga mag-increase pa to si G-Loan kasi hindi ko naman siya kailangan noon. So this time, nangangailangan ako, naghanap talaga ako ng mauutangan ngayon na medyo mababa lang yung interest rate niya. Which is, I found it here sa G-Loan guys. Kasi look at this one. May offer sila sa akin na 35,000 pesos payable in 9 months up to 12 months. May choice tayo dito na. So, meron siyang interest rate sa akin. 1.89% kapag ang in-avail natin is from 9 months to pay. So, may processing fee pa rin po siya still na 3%. So, para malaman po natin yung detalye ng G-Loan offer ko, click lang natin tong get started and then dito po, pipill up lang tayo ng amount. Magsasimulate lang tayo para makita natin kung magkano ba yung monthly natin na babayaran, magkano lang ba yung ma-receive natin. Kasi ito pong si G-Loan po, hindi po siya buong matatanggap because of the processing fee po na binabawas. So, later, malalaman nyo naman yan. So, enter tayo ng loan amount dito. 35,000 sagad natin. Dito po, walang ibang choice na installment plan, kundi 12 months to pay lang. Ganito talaga si G-Loan. Siya yung magde-decide kung ano installment plan ng para sa'yo. Depende yun sa loan offer mo. Ganun po si G-Loan. Well, here po, sa 35,000 pesos na sagad, kung i-loan ko tong 35,000 pesos po, meron na akong 12 months to pay. Look at the interest rate. 1.59% monthly lang. Grabe, ang baba. And meron akong monthly po na 3,473 for 12 months to pay. Itong 1.59%, kukumputin natin ha, times 12 months to pay is equals to 19.08% lang for the whole year or for the 12 months to pay. Imagine that. Grabe, ang baba nun. Anyways, itong 35,000 pala, no, meron siyang processing fee na kinukuha na 3%. Ang laki ng processing fee niya, no, 1,050 pesos. Sabi ko sa inyo, sayang din sana. To sana medyo babaan man lang ni G-Loan yung kanyang processing fee. Ang taas no? So, this is because kasi mataas din kasi yung loan offer ko. Well, anyways, babaan natin yung loan offer ko dito ng 30,000 pesos. Then, here po, still 1.59% monthly pa rin kahit 30,000 pesos yung loan offer ko dito na 12 months to pay. So, kahit 20,000 pesos po yung loan offer ko, binigyan niya pa rin ako ng interest rate na 1.59% monthly at 12 months to pay and then medyo bumaba yung aking monthly payment. And babaan pa natin ha, let us say 15,000 pesos yung
yung ilo-loan ko dito. So, dito po, nagkakaroon na siya ng pagbabago. Kasi from 15,000 pesos below pala, is nag-offer po siya ng 9 months to pay na lang. So, pag mababa yung loan amount mo, is mababa rin yung installment term mo. But, the interest rate is nagbago din. Naging 1.89% siya monthly. Pero guys, napakababa pa din. 1.89 sa 1.59, maliit lang yung diferensya niya. As in, banggang-bangga pa rin talaga, laban na laban pa rin talaga yung interest rate niya. And here nga po, medyo mababa na rin yung kanyang monthly. At dito po, yung processing fee niya, medyo mababa din. 450, kaya ang marireceive ko na lang is 14,550. Ganun siya. Well, I hope nasusundan niya yung mga loan offer, loan amount ha, installment term, monthly interest rate. Dahil ganito po talaga ang kalakaran po ni G-Loan. So, ang bet ko kasing i-loan dito is 25,000 pesos lang. So, hindi natin isagad kasi sayang yung processing fee, medyo mataas eh. Ito lang din naman yung kailangan ko, no? So, 25,000 pesos, 12 months to pay, may monthly interest na 1.59% monthly, at meron akong monthly payment na 2,480.83. And then dito po sa baba, wala po siya ibang binabawas kundi processing fee nga po na 3%, which is amounting to 750. Kaya po, ang ma-receive ko na lang is 24,250. Ngayon, para ma-disburse ko siya, so click lang natin itong select your loan purpose. So, wala namang maling sagot dito. So, pili lang tayo ng isa dyan. Dito sa baba, click lang natin itong get this loan. Then here po, ipapakita sa atin yung details po ng loan natin. So, dahil 4th time ko na atang mag-loan dito, kaya meron na silang information sa akin. Pero kapag first time ka pa lang, you need to fill up po yung kanilang application, yung kanilang G-Loan application, including your personal details. Ito nga pala yung general information po kapag naglo-loan tayo dito sa G-Loan. So, of course, nandiyan yung ating name, ang ating mobile number, email, address, of course, then source of funds, and then nature of work. Tingnan nyo ha, yung nature of work ko is unemployed pa yung nilagay ko. Kasi matagal na kasi itong Gcash account ko, kaya nakalagay dyan unemployed. Kasi that time talaga, wala naman talaga eh, unemployed, and then hindi ko pa siya na-edit. Pero yung source of fund ko is income from business or profession. Pero nature of work is unemployed. So, pwede yun, pwede. Na-offeran pa rin tayo ng mga privilege ng Gcash loan products like credit G-Games at saka G-Loan of course. So, kapag okay naman ako dun sa information at wala akong kailangan i-edit, so proceed lang tayo dito. We need to check this one, the Fuse Lending Data Privacy Agreement, yung kanilang disclosure statement, kanyang loan terms and conditions. So, ipag-check lang po natin yung mga yan and then continue lang po tayo. Here po, nakalagay na you are about to receive 24,250. If ever nakarating ka na sa punto na ganito, no, at nagbago ang isip mo, hindi pa po tayo nakapag-loan dito ha, kailangan po natin i-click itong confirm button dito sa baba para talaga totally nag-a-agree tayo, makakapag-disperse tayo. Anyways, dahil decided naman ako, enter ko lang po yung verification code or authentication code na sinend po nila sa akin. So, after that, submit lang tayo at eto na nga, wala nang bawian to. So, ibig sabihin na disperse na po nila sa atin. Ibig sabihin po nito na i-forward na po yung cash loan natin dun sa ating Gcash wallet. So, click lang po natin tong okay and then pupunta tayo of course ito sa ating Gcash wallet at ito po yung balance ko, 7,047. So, dapat papasok dito ang 24,250. So, na-refresh ko siya ng na-refresh at wala pa po siya. Parang it takes minutes. Minutes po yung inantay ko dito. After almost 5 minutes ata, guys, tsaka siya pumasok. And hindi naman ako worried, no? Kasi verified naman yung account ko dito. So, after almost 5 minutes, guys, binalikan ko yung aking Gcash app. Then, nakita ko, pumasok na siya. From G-Loan disbursement, 24,250. So, ganun lang po kadali bang utang dito kay G-Loan, guys. Of course, anong gagawin kapag nandito na sa Gcash wallet natin? So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong gawin dyan. Kung ika-cash out nyo ba? Or kung ipipay bills nyo ba? Ipapambayad nyo ba? Bahala na kayo dyan. Well, dahil nga, diba, may loan offer ako na 35,000. 25,000 lang yung niloan ko. Binalikan ko yung aking G-Loan, guys. Tinopen ko ulit siya. And to my surprise, pwede pa pala akong mag-loan ulit dito. Yung aking remaining balance na 10,000 pesos. Ah, diba? Bongga. Nag-o-offer talaga siya ng multiple loan. Actually, yung offer niya sa akin, hindi siya multiple loan, dual loan. Hanggang 2 beses ko lang siya pwedeng i-loan. I don't know sa iba kung multiple yung offer sa inyo. Like, 3 times ka mag-loan or 5 times ka mag-loan. Depende ata yun sa offer natin. So, for me, pwede akong umulit mag-loan dito. Itong remaining balance ko,
At may minimum loan amount po siya ha, 5,000 pesos yung pinaka-minimum na i-avail ko para ma-loan ko to. So, visible sa akin tong button ng Get Another Loan. So, ibig sabihin, makakapangutang pa din po ako dito. So, kinlik ko yung Get Another Loan ha, para masilip lang din natin kung magkano yung interest rate niya na natira. Kasi baka magbago kasi maliit yung kanyang loan offer na for the second time. For example, sagad po natin na 10,000 pesos ha. And as you can see guys, nakaka-impress si G-Loan guys. 1.89% monthly ang interest niya lang. Mababa pa din. 1.89 times 9 months to pay is equal to 17.01% lang. 17% lang for 9 months to pay. Samantalang sa ibang loan app, 15% monthly ang interest rate niya. Ang lala ng diferensya guys. Pero wala naman akong balak na i-loan pa ngayon itong sa ano ha. Pinapakita ko lang sa inyo guys. Pwede tayong mag-loan ulit once po na meron tayong remaining balance dito like this one. So pwede ulit natin i-loan. Well, ang take ko lang dito guys, kaya ko siya nako-compare sa Cbank Credit. Kasi sa Cbank Credit, meron siyang interest rate so far na add-on interest rate niya na 2.95% monthly. Pero tinalo siya this time ng G-Loan. Ang lala ha, G-Loan. 1.59% for 12 months to pay or 1.89% for 9 months to pay. Saan ka makakakuha ng ganun? Kikipagsabayan siya sa mga credit card, I think, no? Kasi ang credit card niya usually 2% to 3% din, diba? So, meron din namang 1%, pero talaga naman din, nakikipagsabayan tong si J-Lo. Kaya this time, natalo niya lahat ng mga pwede nating utangan online na legit. Grabe din. Anyways, pakicomment down below naman guys, yung experience nyo ngayon kay J-Lo, na-offeran din ba kayo or na-increasean din ba kayo ng mas higher? Kasi lately talaga ang tataas niya na mag-offer. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!